From our friends of the press, mula kay Richard Paglikawan ng Lionheart TV, for Paolo and Kim. If audiences think they already know the plot, how will the alibi in Free TV surprise them? From our friends of the press, mula kay Richard Paglikawan ng Lionheart TV, for Paolo and Kim. If audiences think they already know the plot, how will the alibi in Free TV surprise them? And if you could give one warning to viewers before watching the alibi, what would it be? So let's begin with the first question. Paano ba masosurpresa ang audience dito sa Free TV version ng The Alibi? Para sa akin, may main plot talaga na sinusundan na more or less, may idea yun na yung mga nakanood nung Prime Cut. Pero dito, ang daming subplots na kapag pinanood nyo yung siguro Prime, parang kung question nyo, ano nangyayari dito? Or ba't hindi nasagot? Or bakit na-skip? Or bakit hindi nabigyan ng importansya? Dito, parang everything's fleshed out. It's juicier. And may mga bago na may mga iba kaming sinot dito na iba sa mga pinalabas. So siguro that's one thing that would make the audience excited. Kasi yung sa Prime, Direct, and Pau, it's too tight. Ilang episodes yon? That's 14 episodes in 7 weeks. So dito, mas medyo himay. Tama yung sabi ni Paolo, subplots. May konting hinga and explanation kung saan nanggaling yung mga eksena. Will you also concentrate on the romance, on the love, dito sa The Alibi? Yes, meron. Okay. Kim, paano kayo masosurpresa dito sa The Alibi? Alam mo, habang pinapalabas yung The Alibi, ngayon ko lang nalaman kung saan ginagamit ang losartan. Losartan is for high blood, di ba? Basa ko na lagi sa Twitter. Sabi nila, ano ba, inom na naman kami losartan kasi na high blood na sila, na-atake na sila, sino ba talaga pumatay, sino yung ano. So stress na daw sila, pati yung sa grocery, sa mall. Kim, losartan na naman ako, ganyan. So every Friday daw sila umiinom ko. Ano po ba yun? Sabi ko na lang sa kanila. Yun pala yun. So, ibig sabihin, dito sa TV version, mas madami pa nun. So, prepare themselves. So, yun na ba ang warning mo sa viewers? Kasi marami pa kaming sikretong hindi binuksan sa Prime Video. So, this time, mas marami pa. Para kaming surprise egg. Yung, pag binuksan mo yung isa, meron pang another. Yung, ang daming nangyayari. So, mas marami pang mangyayari dito sa TV version. Maganda yung second question niya. It's also for the two of you. Both of you were known for intense acting. Did this project push you further emotionally or psychologically? I would say it did. Per project, syempre iba-ibang situations, iba-ibang characters, kahit pa paano yung play namin. And this time, I got to play a journalist and parang... Did you shadow somebody? Or Not really shadow dahil syempre sa pagkakasulat rin ng script medyo yung situations iba. Pero coming from like a family who owns like the company and everything, parang medyo mapapaisip ka talaga na parang these things are possible. Parang posibleng mangyari sa totoong buhay kung hindi man nangyayari. Kimmy, were you pushed Oo emotionally? naman, isa to sa pinaka-challenging na project na nagawa ko. Kaya yung notebook ko talaga ay very, sa akin, very holy. Kasi parang isa to sa pinaka-mahirap na project. And very fulfilling din na nagawa ko siya. Kasi this is very far from my comfort zone na usual na ginagawa. Which is maganda kasi naman talagang gusto natin as an actor, bago ng bago, upgrade ng upgrade. Yes. Diba? Sabi nga nila, di ba, yung comfort, yun yung pumipigil ng growth mo. That's right. So, dapat iwasan mo yung That's right. comfort. May nire-recall akong quote na Ako din, mamaya pero wala na. wala na sa isip ko. Okay, next question is